In the Highest by City Point. Yan po ang awit na ating napakinggan sa panimula ng ating daily devotionals. Welcome sa ating panibagong araw. It's October 15 and it's Thursday. Huwebes na naman at kalahati na uli ng buwan ng Oktubre. Welcome po sa ating daily devotional. At ito po ang lagi niyong kasama, Pastor Rene Alog po, maghahatid ng salita ng Diyos na kailangan natin araw-araw. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating pang-araw-araw na pagkain, na spiritual na pagkain, ang salita ng Diyos. Bago ko po simulan, palagi kong pinamamanhik po na i-share po ninyo ang mga devotionals na ito sa inyong mga FB accounts upang maging pagpapala din po ako at ang salita ng Diyos sa ilan pang mga kaibigan ninyo, kaklase, katrabaho, kaopisina at mga mahal sa buhay. Ang parehong biyayang tinatanggap ninyo ay maaring matanggap din po nila. So tayo po ay manalangin na at hingin natin sa Diyos na tayo ay kanyang patnubayan, kanyang gabayan sa ating pag-aaral. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat muli. It's another day of blessing. It's another day of breakthrough. Another day of victory and success. Thank you, God. Alam namin meron kang mga inihanda sa amin, mga mabubuting bagay, mga magagandang bagay para sa amin na mga anak mo. Pahintulutan mo po na matanggap namin ang mga biyaya, mga spiritual na biyaya na kailangan namin sa pagpapatuloy. Salamat po. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan mo, Jesus. Amen. And Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay topic na ang pamagat ay Have the Gibeonites infiltrated? Have the Gibeonites infiltrated? Yan po ang ating pag-uusapan at para maintindihan natin ano nga ba itong have the Gibeonites infiltrated. Base naman sa ating babasahin na key passage natin for today at ito ay nasa 1 Peter chapter 1 verse 13 to 25. And I will read from the New International Version. Ito po ang sabi. Verse 13. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through Him, you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope
are in God. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. For all who are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Blessed be the reading of the word. So yan po ang ating pag-uusapan sa susunod na 30 sandali o minuto ng ating daily devotional. Have the Gibeonites infiltrated? Kung dun po sa koneksyon ng ating binasa na mga talata, ang itinuturo sa atin dito ay ang pamumuhay ng may kabanalan, pamumuhay ng pagpapakita na tayo ay tunay na niliwanagan na ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed in His coming. At bilang mga masunuring mga anak ng Diyos, ang sabi, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. So minsan, isang panahon sa ating buhay ay namuhay tayo sa pakikiayon sa mga masasamang pita ng laman. Dahil tayo ay nabubuhay pa sa ignorance. Ignorance dahil hindi pa natin alam ang salita ng Diyos. Pero ngayon na tinawag na tayo, ang sabi po, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Kinakailangan maging banal sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil ang Ama ang hahatol, huhusga sa lahat ng ating mga ginagawa at ang kanyang paghatol ay hindi kailanman naging paghatol na pinapaboran kahit nagkakamali. Bagkus ang sabi niya, live out your time as foreigners here on earth in reverent fear. Dahil alam natin na it was not with perishable things, katulad ng silver and gold, na niredeem tayo sa mga empty way of life na ibinigay sa atin ng ating mga ninuno. Ngunit ang ating buhay ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang kordero na walang dungis, anumang depekto. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in the last times for your sake. Through Him, we believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him. And so your faith and hope are in God. Amen. At ngayon na tayo po ay purified na by obeying the truth, so that we have sincere love for each other. Kaya ang utos sa atin, love one another deeply from the heart. Ibig sabihin ng love one another deeply from the heart. Dahil tayo ay mga born again, not of perishable seed, but of imperishable one, through the living and enduring word of God. Kaya tignan nyo, sabi, all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever.
and this is the word that was preached to you. Ano po ang nais ipahayag sa atin? That in the midst of this evil generation, God has called us to walk in holiness before Him. Ang ating pong henerasyon na kinabibilangan, henerasyon na umiiral sa ating panahon, ay henerasyon na napaka-evil na ang mga nangyayari. Pero sa gitna ng isang evil generation, mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos na mamuhay sa kabanalan. So kinakailangan tayong mamuhay sa kabanalan. Tinawag ng Diyos ang mga Israelites to walk in holiness also. Kung ano ang tawag, ang panawagan ngayon sa atin sa 1 Peter, yung ating binasa, 1 Peter chapter 1, ang panawagan na mamuhay, lumakad sa kabanalan, ito ay parehong panawagan ng Diyos sa Israel na mamuhay ng may kabanalan din. That is why they were not to make any covenant with the evil nations around them. Kaya talaga ipinag-utos sa kanila ng Diyos na huwag silang maggagawa ng pakikipagtipan, ng agreement, ng arrangement, ng covenant, ng friendship sa mga bansang mga nakapaligid sa kanila. Pero sa kabila ng warning ng Diyos na huwag silang papasok, gagawa ng anumang covenant with evil nations around them, despite of God's warnings, ang mga Gibeonites ay diniceive sila. Naka-infiltrate ang Gibeonites. Ito po ay isang uri ng tao, ng grupo ng mga tao na hindi dapat nakikipag-covenant ang mga Israelites. Kabilin-bilinan po ng Diyos yan. Pero na-deceive sila ng mga Gibeonites to the point ng Israel ay gumawa ng covenant with the Gibeonites. So as God's chosen people, we are commanded to be holy, even as God is holy. At tayo po bilang bayan ng Diyos ay inuutusan tayo ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan katulad niya na siya ay banal. Gusto ng Diyos na kung ano ang kanyang kabanalan ay kabanalan din na naghahari sa mga buhay natin. But as He which, sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, at nais nating basahin sa King James Version, ito po ang sabi, but as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. That's in the King James Version. Ang tumawag sa inyo ay banal, kaya dapat kayo maging banal sa lahat ng manner of conversation, o pati sa ating mga usapan ay dapat ito ay manner na nagpapakita pa rin ng kabanalan, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Meron pong dalawang words na nakapukaw sa aking pansin. The word conversation and the word conduct. So the word conversation actually means conduct. Hindi lang ito sa usapan, kundi
in a manner of conversation or manner of conduct. Yan pong ibig sabihin nun. Which means that as God's chosen people, we are to be holy in all manner of conduct. So hindi lamang ito manner of our conversation, dahil ang ibig sabihin ng word na conversation in this particular reading ay conduct ang ibig sabihin. Nang ibig sabihin ngayon, bilang mga anak ng Diyos, ay dapat maging banal tayo sa lahat ng uri ng ating paraan ng ating buhay. Ay dapat nakikitaan tayo ng kabanalan. Ang ating Panginoon Jesus ay naparito sa lupa. He suffered the shame and He suffered the agony of the cross. He died and was resurrected so we could be holy and without blemish. Mismo ang Panginoon Jesus ay na-accomplish po niya nung siya ay naparito sa lupa. Siya po ay nag-suffer, siya ay pinahiya, nag-agonize sa cross, namatay, ngunit muling nabuhay upang ikaw at ako, kapatid, ay pwede nang mamuhay sa kabanalan, pwede nang mamuhay ng walang kapintasan sa ating lakad sa mundong ito. Sa pamagitan ng kanyang dugo, He made it possible for us to be clothed with His righteousness and enabled us to live a life that is holy and blameless before Him. Nilinis tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ginawa niyang posible para sa atin na tayo ay damitan ng kanyang katuwiran at binigyan ng kakayanan na mamuhay ng isang buhay na banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. And God has planned for us to set a standard of holiness that will reflect the light of His gospel to the world. At bilang mga anak ng Diyos, plinano ng Diyos na magtalaga ng tinatawag na standard or pamantayan, at ito yung pamantayan ng pagiging banal, upang sa gayon tayo ay maging reflection ng liwanag ng kanyang salita sa mundong kinagagalawan natin. Kailangan makita ang liwanag sa atin. Makitang nagniningning tayo dahil isinasapamuhay natin ang salita ng Diyos at ang grasya na tinanggap natin na tayo ay pwede nang mamuhay ng may kabanalan, mamuhay na nagraradiate, nagre-reflect yung light of the gospel, His gospel to the world. Naalala ko tuloy ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi. Kung titignan po natin ang Philippians chapter 2 verse 15, again in the King James Version, ito po ang sabi, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. Philippians 2:15. We shine as lights in the world. Na kahit na tayo ay nabubuhay sa isang makasalanang environment, tayo ay mangingibabaw sapagkat ipapakita natin ang radiance, ang reflection ng kanyang light, the light of His gospel in the world that we are living in.
kailangan makita nila talaga ang pagkakaiba ng Kristiyano, ng born-again Christian, sa mga wala pa sa Panginoon. At tayo po ay may responsibilidad na ipakita, i-radiate, i-reflect ang light of His gospel in this world. Philippians 2:15. So instead of following God's standard of holiness, however, the church has become polluted by the world. Ibig sabihin, sa halip na tayo ay ipakita ang standard of holiness na sinet ng Diyos, ang simbahan, ang katawan ng Panginoon ay kasama sa casualty dahil kasama na ang ilan sa mga polluted by the world. Naisahan, nakapasok ang spirit of Gibeonites, naka-infiltrate ang spirit ng wickedness and worldliness na marami na ngayong mga mananampalataya who claim to be Christians, born-again Christians, pero polluted by the world. So tayo po ay pinaalalahanan ngayon ng sino mang tumanggap sa Panginoon Hesus, nag-set ng standard ang Panginoon Hesus at ang kanyang standard ay holiness, kabanalan. Kaya anumang dumating na pollution ng mundong ito na kinalalagyan, kinabibilangan natin, hindi dapat tayo naglo-lower ng ating standard sapagkat ang standard na sinet ng Diyos ay kabanalan. So instead of speaking out and rebuking the evil that surrounds us, we have compromised with the world and become comfortable with the sin that surrounds us. Na sa halip na tayo dapat ang tinig para ituwid ang mga maling gawa na nasa paligid natin. Minsan wala na tayong lakas para sabihin, para ituwid ang masasamang gawa sa paligid natin sapagkat tayo mismo na dapat nagsasalita ay na-compromise, nakipag-compromise na tayo sa world na ang pinipicture nito ngayon ay yung mga Gibeonites. Instead na tayo ang maging light of the world, na-compromise na natin yung light natin sapagkat tayo ay kasama na sa takbo ng mundo. And ang problema, sumasama na tayo sa takbo ng mundo and we become comfortable with sin that surrounds us. Until wala na tayong pakiramdam sa mga bagay na dapat nating gawin, mga bagay na banal, sapagkat tayo ay komportable ng gumagalaw at lumalaro na rin tayo sa laro ng mundo dahil napapaligiran tayo ng wickedness, ng worldliness, yung dating mga bagay na galit tayo dahil taliwas ito sa standard ng Diyos. Ngayon wala na tayong lakas para ituwid sapagkat bahagi na tayo, partido na tayo sa mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. So yan ang ibig sabihin, yung infiltration ng Gibeonites. Ang Gibeonites ay naglalarawan ng worldliness, ng evil practice. Nasabi ni Lord, wag niyong gagawin, pero may mga compromises na. Hindi na tayo nagiging boses, tinig ng pagtutuwid. Kasi paano mo nga itutuwid ang isang mali kung yung magtutuwid sana ay partido na ng gumagawa ng mali. So yan po ang dapat nating matutunan
desisyonan sa oras na ito na bumalik tayo sa ating calling bilang mga anak ng Diyos na niliwanagan ng Kanyang salita. At maging tinig ulit tayo para ituwid ang mga bagay na mali at mamuhay sa standard na binigay ng Diyos. At ang standard niya ay holiness, kabanalan. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal, sabi ng Panginoon. Purihin ang Kanyang dakilang pangalan. So bago po tayo magtapos, atin pong i-declare ito. Samahan niyo po ako. Sabihin natin, I will not be comfortable with sin. I will not compromise. I will eliminate every Gibeonite from my life. Amen. One more time. I will not be comfortable with sin. I will not compromise. I will eliminate every Gibeonite from my life. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Yan po ang ating declaration na lahat ng standard na hindi napasok sa standard na inilalagay ng Diyos sa atin ay hindi na pwedeng manaig sa atin. Maghahari sa atin ang pamumuhay sa kabanalan ng Diyos. Babalik tayo sa ating original calling. Babalik tayo sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Babalik tayo sa inilagay ng Diyos na pamantayan, ang kabanalan. Babalik tayo na tayo ay magsisilbing liwanag sa mundong makasalanan, sa mundong madilim. Nawa itong ating pagtuturo ngayon ay nagdulot ng aral sa ating lahat. May malaki po tayong responsibilidad. Ang utos po ng Diyos, huwag tayong makiisa sa anumang gawa ng mundong ito. Dahil tayo ay mga anak niyang niliwanagan ng Kanyang salita, ipakita natin ang liwanag ng Kanyang salita. Lord God in heaven, I declare right now, ang grasya mo ay maghari sa amin na matutunan naming mamuhay ayon sa kabanalan na ibinigay mo sa amin. And thank you God, dahil sa grasya mong mayaman, magiging posible na kami ay makapamuhay sa kabanalan. Pagpalain mo po ang bawat isang sumubaybay at tumangkilik sa aming programa ngayon, sa aming daily devotional. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Huwag kalilimutan, may Hope Hour tayo, 1:00. At ang ating midweek service, 7:00 po ng gabi. Ito po si Pastor Rene Alog. Kagalakan ko pong mapaglingkuran kayo sapagkat kayo anak ng Diyos at aking mga kapatid. God bless us all and shalom.